Hi guys! Welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach, AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button and notification para like ang updated sa mga future uploads natin. For today's video, pag-uusapan natin is 6 best habits for mental health. Yung una natin ginawang video is para sa physical health. This time naman para sa ating mental health. Alam nyo ba, nagkakasakit din tayo sa pamamagitan ng too much stress o yung overthinking. Ngayon, tutulungan ko po kayo kung paano natin ma-address ang ating mental health sa pamamagitan ng 6 na best habits na ito. Ngayon, kung ready ka na, samahan nyo po ako. Tara! Number 1 po sa ating listahan is rest and sleep. Alam nyo ba kung bakit madalas nagkakaroon tayo ng mental health problem is because kulang tayo palagi sa pahinga. Ang isang tao na kulang po sa tulog or kulang sa pahinga, madalas po yan ay nagiging moody. Dahil kulang po yan sa tulog, nagiging outlet niya para po makakuha ng energy is through eating. So nagiging imbalance na po yung pahinga at yung kanyang pagkain. That is why kasama na rin po dyan yung pagtaba ng isang tao. Siyempre, pag hindi ka nagiging healthy, pati po yung mood natin nagkakaroon po ng pagbabago. So, dapat po sa isang tao na merong mental health problem, kailangan po niya ng sapat na tulog. At least 7 to 8 hours a day para sa repair and regeneration ng kanyang mga cells. Number 2 is quiet time, prayer time, or journal. So, dito po, kailangan mo pong magkaroon ng time with God. So, madalas din po kung bakit nagkakaroon po tayo ng anxiety, depression, or mental health problem, it's because nagkakaroon na tayo ng distance with God. So, this time, importante po na nagkakaroon tayo ng quality time with God, quality time na makapag-journal po tayo. Sulat mo po dun sa journal mo yung mga bagay na masaya ka, yung mga bagay na meron ka, at yung mga bagay na gusto mong makuha. Pagka kasi tayo ay nakapokus sa mga bagay na meron at masaya tayo, nawawala po yung mga problema. Pero kung tayo po ay nagpo-focus sa lahat ng mga problema, kahit napakaliit po ng problema, nagiging malaking issue. Quiet time, prayer, and journal is the key para po sa ating mental health. Number 3 is Bible reading and reflection. Aside po sa pagpe-pray natin, kinakailangan din po natin magbasa ng Word of God. Minsan, or madalas, karamihan, ito po yung nagiging missing link. Dahil akala nila, porket nagsisimba na sila every Sunday or every church day, okay na po yon. Dapat po, lahat tayo, meron po tayong personal relationship at pagkikipag-usap kay God through Bible reading. At hindi lang naman po yan basta ka lang magbabasa. Siyempre, hihingi ka po ng wisdom, hihingi ka po ng guidance galing kay God para po mabibigyan ka niya ng right path. So yung pagbabasa at pagre-reflect is isang magandang bagay or magandang habits para sa ating mental health. Number 4 is socialization with trusted quality people. Ito po is pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa. Pwede po ito with the family, pwede po ito with your friends, co-workers na pinagkakatiwalaan mo at totoong tao sa'yo. Dahil hindi naman po lahat ng tao makakasalamuhan natin is quality people. Ang mga quality people po, sila po yung mga taong nag-a-uplift ng moral mo at hindi nagtatanggal ng integrity mo sa iyong sarili. Humanap po kayo or magkaroon po kayo ng oras para makisama or makibagay po sa kanila. Dahil yung mga taong nakapaligid sa iyo, malaki po kasi yung epekto niyan sa ating mental health. So, kung ang mga kasama mo ay mga quality, trusted people,
hindi ka male-left behind. So, magiging part ka ng kanilang group at part ka ng kanilang family. Mababawasan natin yung pagkakaroon natin ng anxiety and depression dahil ito po ay sagot para sa ating mental health. Number 5 is me time or pamper yourself. Dito naman po, importante rin pong inaalagaan po yung sarili mo. Dahil pagka nakatingin ka sa salamin at nakita mo ang itsura mo, napakaganda at napakaayos, di ba parang yung self-confidence mo tumataas din. The more na kayo po ay nagiging pabaya sa inyong sarili or sa inyong katawan, the more na bumababa yung inyong confidence, the more na nawawalan po kayo ng energy. So, isa pong bagay para po maibalik natin yung ating mental health is kailangan magbigay din po tayo ng oras para sa ating sarili. Kasama na nga po dyan yung pagpapahinga kasi pag habang natutulog kayo, nagbi-beauty rest ka. So what if may mga oras at pagkakataon po na bigyan mo ng oras yung sarili mo, i-treat mo yung sarili mo. Kung ikaw ay babae, pwede kang pumunta sa mga spa. Pwede kang magpa-manicure, pwede kang magpa-salon, pwede kang manood ng movie with your friends. Habang ginagawa mo yung mga bagay na to, nako-correct or naayos natin yung ating mental health at gumagaling po tayo upang hindi po tayo magkasakit sa ating mental health. Number 6 is attitude of gratitude. So dito po, napaka-importante rin po. Nagsasalita po tayo or nagiging appreciative po tayo sa mga bagay na meron po sa ating paligid. Alam niyo po ba na kapag tayo po ay nagsasabi ng magaganda sa mundo, yung mga bagay na nasa paligid mo gumaganda. So halimbawa, pagising mo sa umaga, instead na nakasimangot ka, humanap ka ng mga taong sasabihan mo ng good morning. Ako po personally, pinapractice ko po talaga na pag meron po ako nasasalubong sa labas, kahit hindi ko po siya personal nakakilala or maaring kapitbahay, lagi ko pong pinapractice na ako po ay nag-good morning, ako po ay nag-greet sa kanila dahil yun po ay pampaganda ng mood ko. At the same time, pampaganda rin po ng mood ng mga tao sa paligid ko. Alam niyo po ba pagka ginagawa ko po yun araw-araw, yung mga tao sa paligid ko kahit may problema, ngumingiti po sila. Kasi isa pong way to para maayos natin yung ating mental health is pagbibigay ng gratitude sa mga tao sa paligid natin. At yung maliit na bagay na to, malaking impact na po ito para sa ating mental health. So yan po yung 6 na best habits for mental health. I hope meron po kayo natutunan for this video. Kung nagustuhan mo po yung ganitong klaseng video, huwag niyo pong kalimutan mag-like. Mag-comment din po kayo sa ating video. Huwag niyo po kalimutang mag-share ng ating video at mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong oras. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on our next video. To God be the glory. Bye-bye.